Tutorial ba na malupitan? Ito ang updated version ng aking tutorial na ginawa 2 years ago. So, magsimula na tayo, no? So, una, syempre, iisip ka ng team. Ano ba gusto mong team? Kung gusto mo Fusion Warriors, pwede din naman, di ba? Gamit tayo Fusion Warriors. We can use this one, and we need someone that can tank. Siguro ito na lang muna. Let's use him, for example. So, I have made my team. Ito na yung units na gusto kong gamitin. So, how can I determine my bench? Siyempre, napaka-basic. Dapat tatanong yan. Unang-una, dapat yung bench mo is binabuff yung nasa taas mo. This is for standard version only, okay? Standard and proud version. May proud version tayo. Itatalakay natin mamaya. So, sa standard, ang kailangan mo is Zenkai buffers. Since yung mga units mo sa baba, yun yung magpapalakas sa units mo sa taas because yun yung gagamitin mo. Yung units sa taas yung gagamitin mo. So, kaya kailangan importante na nagbabasa ka ng kits. Like for example, itong Bardock. Ano pa ginagawa ng Bardock? Binabuff niya yung Saiyans, right? Ito, Saiyans. At magkaiba ang Z ability sa Zenkai ability, ha? So, Z ability buffs Saiyans. Sa Zenkai ability, he buffs Red Saiyans. Yan, no? Red Saiyans. Element Red and Saiyan. So, ano pa si Gogeta? Siyempre, Red na Saiyan. Kaya, he will meet those criterias. And importante din na yung Zenkai buffer mo is binabuff din yung mga units na hindi kasama dun sa Zenkai buff. Okay? So, bakit ba importante yung Zenkai buff? Kasi, tingnan mo naman yung stats na binibigay. 40, 35, 40, 35. Di ba? Ibig sabihin, itong single na unit na to, nakakakuha siya ng 40% and 35% on both stats. Defense and offense. Okay? Attack and defense, kumbaga. Kaya napaka-importante na may Zenkai buff yung unit mo kasi yun yung magpapalakas sa unit mo. The unit's overall output. Kasi kung basura yung bench mo, for example, basura yung bench ko, ito yung ginamit ko, si Kale, tapos si Tamagami number 3. So, ano bang ginagawa nito? 'Di ba? Sa Android 18, wala siyang binabuff dyan. Binabuff niya lang si Kale. Kasi pare silang universe rep. Pero yung gagamitin mo ba yan? Hell no. Para mato si Kale. Hindi naman say yan sa binabuff niya. Girls at binabuff niya. Girls ba o universe rep? Check natin. So, ang binabuff niya, rival universe pala, no? Ang binabuff niya, rival universe. Hindi Fusion Warriors, hindi God Key, hindi Saiyans. So, walang kwenta din si Kale dito kasi hindi niya din binabuff yung main units natin. Paano naman si Tamagami number 3? Diba? Ang binabuff niya, Daima. Daima. So, tingin mo ba may magiging kwenta tong Tamagami number 3 sa team natin? Wala. Tapos, tingnan mo yung ability bonus natin. Diba? Yung number sa baba ng every unit na ito na napapansin nyo, yan yung indicator kung ilang buffs yung nare-receive ng isang unit. And syempre, magiging dalawa yan if Zenkai unit yon. Since meron siyang Z ability at Zenkai ability. Kaya dalawa yung number na makikita mo. Pero normally, 1 lang yan. 1 per character. Ngayon, kung hindi naman mababuff ng bench characters mo yung main characters mo, ano pang silbi nila? Diba? And mas better kung Zenkai buff. And dahil nga sa pagpapalit ng mga team composition ngayon, mas naging importante na yung Zenkai buffs kaysa naman sa maglagay pa ng isang health sa HP bench. Pero it will be also mas magiging more valuable yung team mo if yung Zenkai bench na ibibigay mo gives also HP buff sa lahat ng units, which in turn will make your units stronger, di ba? Ganun lang siya ka-basic. So, sa equipments naman, kung di mo sure kung anong pwede mong gamitin, you can always use this recommended equipments for that specific unit, or you can search from YouTubers kung ano pa yung ginagamit nila. Di ba? And the way you can search that is, for example, nakita mo na yung mga equipments na gusto mong gamitin. Di ba? Nakita mo na, gusto mong gamitin.
You can search that by tapping the equipments and archive. Isa-search mo dyan yung pangalan sa filter, then you're good to go. Diba? You're good to go. So, going back naman, since natalakay naman natin yung equipment selection, etc., etc., let's go with sa proud rules. So, ano bang ang importante sa proud rules is, magagamit mo yung 6 na unit in one battle. Kasi, proud rules means 2 matches. Gagamitin mo din yung bench units mo dapat, di ba? At yung main units mo. So you need also units that can deal damage while also buffing the upper units. Hindi lang siya kasi magiging display. You also actually need to use them in order for you to para manalo, syempre. Obviously. So, if ako, gusto kong maglaro, I would like to choose this one. Do they buff, wait, I'm not actually sure. I'm not that sure. Okay. So, sa Zenkai ability, blue lang. Okay. So, sa Zenkai ability, blue lang. Okay. So, if I were to use this one, no? I would normally use it with something like this. I saw Gohan. Asay si Gohan. Pero nakita ko si Gohan kanina. Sabi si Gohan, bulag ako eh. Bulag talaga ako. Okay. Pero kailangan natin gamitin. I will just give you guys example, no? Ito, Gohan. Nakita ko din. Okay. So, I would use this, no? Use this. Okay. Example team na lang. Use this. For example, ito yung team na gusto ko gamitin. Diba? All of them are buffing each other. And walang nalileft na, except to. Okay? So, for example, may situation kang ganito. Diba? Look at Gohan and the others. Diba? All of them are buffing each other. Pero only some of them are buffing Gohan. So, saan mo siya pwede gamitin? Gagamitin mo siya sa leader slot. Because ano bang ginagawa ng leader slot? The leader slot enables your character to give buffs to the units that you chose while also receiving their Z abilities and their Z abilities. So, kumbaga, the leader slot, siya yung tumutulong sa unit para makakuha pa rin ng buff regardless if hindi niya na-meet yung criteria, yung conditions ng Z abilities na ma-apply sa kanya. So, kumbaga, yung leader slot is a leverage. Kumbaga, let's put it that way. Leverage. Leverage siya ng mga units na hindi nakukuha yung full buffs pero gusto pa rin gamitin. Diba? It enables you to use that unit at its full potential. Kasi syempre, if hindi naman lahat ng unit na buff, parang makukulangan din yung makukulangan din siya sa abilities, diba? And ability bonuses play a huge role here. Hindi importante yung power level. Ang importante yung ability bonus, whether your ability bonus reaches 2,000 or higher. Yung 2,000 is the way below minimum. Ibig sabihin, yun yung parang okay lang yung synergy mo. Pero once it reaches 3,000 or higher, that is the minimum. Yun yung minimum na dapat yung maging ability bonus mo since dun talaga natin makikita na, well synchronized yung team niya. Lahat nababuff, ganyan, etc. Pero syempre, if hindi naman talaga nababuff, if yung isang unit is hindi nakakabuff ng iba, syempre, it tends to be lower. Pero pag ginamit mo siya, syempre mabibigay na din yung ability bonuses, yung Z abilities sa ibang units, and ma-release mo din yung buffs. So, basically, what I'm saying is, importante mataas yung Z ability mo, yung ability bonus mo. Kasi yan naman yung magdedetermine kung gaano ka-synchronize yung team mo. And it will affect their overall output. Kasi pag mas mababa yung ability bonuses mo, meaning hindi masyado i-synchronize yung team mo, mas susceptible sila sa burst, malambot sila, madali silang mapapatay, di ba? They will deal less damage, etc. Diba? All shit expectations, no? So that's why it's important na pag sa proud rules, you also need a unit that can serve, not that can serve, pero that can
buff your main units while also being able to be usable sila sa crowd, di ba? Kasi hindi mo kasi pwedeng mag-bring ng unit na hindi mo naman pala magagamit. Like for example, sure, Zenkai buffer si G4. Zenkai buffer si G4. Pero kung ikukumpara mo siya sa meta, ano ba siya? Makakasabay? No. Kasi his old unit, kahit man may unique equipment ako niya, he's still an old unit, hindi siya makakasabay. Madali lang din siya mapipitas. Just like parang nag-bring ka lang ng liability dun sa setup mo. Sure, may Zenkai buff may Zenkai buff siya kasi Fusion Warrior din yan eh. Pero in the end, liability ang tungkol dito na to kasi he can't do anything. He can't tank, he can't do anything, he can't do damage, di ba? Kaya importante na usable din yung Zenkai buff na ibibiring mo if gusto mo mag-bring ng Zenkai buff. One example is Red Bardock. Ngayon, very recent lang na-release yung Zenkai buff niya, which means he is still usable. He's not the best, pero he is usable. If gusto mo may Zenkai buff, itong red unit mo. Pero syempre, you also need to read kits. Kasi importante nga, di ba, na mabuff ni Bardock yung unit na gusto mong ipa-Zenkai buff sa kanya. So ganun lang. So in summary, if gusto mong gawa ng team, you need to pay attention sa ability bonuses mo and dapat 2,000 above yan. And also, you also need to take note of the Zenkais, di ba? Read their kits if that unit buffs the unit that you want or not. So very important yon. And as for team building, syempre pay attention ka din sa mga numbers na to. Whether someone is not receiving any buffs or not receiving all of the buffs, lagay nyo siya sa leader slot. Kasi at the end of the day, importante pa rin na may indicator na 5 yan or 6. Okay? So, yun lang naman. This is Xenon and I'm out.